Ma'am, pakikwento naman kung bakit kayo nandito ngayon. So, nakilala kami sa social media. And then, ginamit niya yung SK chairman yung position para mahikayat akong mag-invest. At saka yung mother niya na OFW. So, parang inano niya yun. Kasi sabi niya, sir, naintindihan niya yung sitwasyon ng bilang isang OFW dahil mama niya is OFW. So, nagtiwala ako, sir, dahil SK chairman siya, sir. Yung tao na yan, sir, na si Angelica Rosgal, wala po siyang kaalam-alam na ginamit yung GCash niya. Kahit ID, kahit perma, wala siyang kaalam-alam. Oo. Okay, si Angelica Rosgal, paano nyo nakuha yung GCash number niya? Si Rench de Relator Binigay Gayares. ni Yes, Rench. sir. Okay. Pati yung pangalan niya. Okay. At kilala nyo ba personal itong pinagsisendan ninyo, ma'am? Sabi ni Rench de Relator, sir, is, pinsan niya po. At nakontak nyo ba si Angelica? Yes, sir. Willing po siya magbigay ng statement na sa kanya din, case din about kay Rench de Relator na Gayares. Separate po yung niya, yung parang irereklamo niya si Rench din. At 300,000 po. More or less, sir. Ganon po. Mukhang nagbibigay po kayo kasi sa kanya ng 2,000 hanggang 13,000 per O, sir. Meron pa po yan, sir, dito sa phone ko month, po lahat. no? Hindi, parang twice a month nga minsan, ma'am. Yes, sir. Minsan may twice a month, may 3 times. Depende po, sir. Okay, itong pagbibigay nyo sa kanya ng pera, anong kapalit daw nito? Investment po, sir, sa manukan at saka sa babuyan. Okay, nakita nyo ba yung manukan? Nag-send siya, sir, ng pictures, sir, pero hindi yun sa amount ng manok. And then, may testigo din po ako, sir, na nasa Bahrain. Itong sa Bahrain na po, sir, yung anak niyang si Michael Angelo Cuadoro, Okay. sangkot siya sa GCash transaction under po sa akin. So, magbibigay siya ng statement about sa ginagawa ni Rench de Relator Gayares. Okay. So, ang sinasabi nyo sa laban sa kanila ngayon, no, na itong investment na to ay hindi naman pala totoo. Yes, sir. Bakit po hindi pala totoo? Hindi pala kanya yung manukan? Hindi pala kanya yung ano? Nag-send siya, sir, ng mga picture na yun daw yung mga manukan niya. Pero sabi naman ng yung sa Bahrain na OFW, wala pong totoo ng ganun karaming manukan. Sa lahat ng mga kinig sa atin ngayon, hindi lahat ng investment ay scam. Nagiging scam lang ang investment kapag ang ini-investan mo ay ghost. Wala talagang farm. Wala talagang manukan. Kinukuha lang ang pera mo, kunyari lang nagtatayo ng kung ano-ano, kukuha lang ng picture ng manok ng kapitbahay. Yan ay manok mo, pare. Di ba? Yun yung scam. Parang ganun nga po, sir. Yun nga po, ma'am. Yun ang madalas kong nare-receive na reklamo galing sa mga OFWs. Bakit OFW ang paborito nilang puntiryahin? Una-una, ma'am, wala kayo dito. So, pwede nilang sabihin kahit ano, uy, 200 chickens na tayo. 200 na yung layer natin dyan. Makapagbenta na tayo itlog next month. Pero ang totoo niyan, wala. Pupunta lang dun sa manukan, malapit sa barangay nila, pipicturean yung manukan. Eto na, oh. Eto na. Lalabas na yung pera ninyo. Invest ka pa. Yes, sir. Ganun Ganun na ganun po, no? Yes po. Anong dapat gawin bago kayo mag-invest? May tinatawag tayo due diligence. Kung saan titignan mo yung pagkatao ng ini-investan mo, korporasyon man yan o tao, ano ang i-investan yung negosyo, paano nyo gagawin, paano nyo i-execute. Humingi kayo ng business plan, humingi kayo ng timelines, humingi kayo ng exact figures, saan kukunin ng supply, saan kukunin, saan ibebenta, yung produkto. That way, malaman nyo na totoo yung negosyo. Sinubukan nyo na silang singilin dito. Yes, sir. Gusto nyo nang i-buy out yung investment ninyo. Yes, sir. Ano po sabi nila? Wala, sir. Puro pangako, sir. Next month magbibigay. Next month hanggang wala. Tapos, nililihis yung kwento. Tapos, hindi na mag-online. Next, naman, saka na mag-online. Ibang kwento na naman po. Nag-payout ba po sila ever? Sa 300,000 na binigay ninyo, magkano dapat ang balik? Ano po, sir, yung kita sa manukan, ibabalik niya. Pero wala talaga. Wala talaga. Wala, as in. Ma'am Jonalyn Pablo, magandang hapon po. Ma'am, kayo po, ano pong kwento ninyo? Yung siya, manggagamot po kasi yan, sir. Manggagamot din. Bukod sa nagpapalaki ng manok. Siya rin ay nanggagamot, siya rin ay nagpapalis ng espiritong masama. Opo, tapos yun nga, yung nag-open yung amo ko na, ayan, may kilala akong retailer doon, tapos nag-okay naman yung amo kong babae. Magkano po ang siningil? 18,000, sir. Okay. Yan, gamit daw yun sa ritual sa gold and money. Okay. Opo.
Tapos naniniwala naman kami ni Madam kasi sabi ni Renz, after 14 days, ibalik daw yung pera. Kaya nag-send kami hanggang naabot ng 107,000. Tapos Naku. may utang pa ako sa labas. Hanggang ngayon, binabayaran ko po, sir. Sir Vash, inaya rin ba kayo mag-invest? May binenta ba sa inyo? Oo, sir. May pansa sa akin na inaya talaga, sir. Pero hindi ako nagpunta sa mga imbis-imbis yan. Nangutang ito sa akin. Magkano naman ang total na napadala nyo o napautang nyo? Mga 98. Okay, so medyo malaki na 98,000 talaga. pa. Ma'am Donna, magandang hapon po. Alam ko kung saan yung anak ko. Saka po, hindi naman yun sa nagtatago. Para po makausap rin po namin. Sige po. Sa ngayon, hindi kasi po siya mapuntahan. Kasi walang nga dito, yung mga sasakyan namin. Kasi hirap na kami ngayon. Kasi po, alam nyo, DS din po ako, domestic helper po ako. Dinamay nila ako dyan sa mga kaanohan nila niyan, problema. Opo, anak ko yun. Pero alam nila na matagal din ako sa ibang bansa. Kahit tanungin niyo po yung tao dito, halos yung kahiyan po namin, buong pamilya namin, na-stress po kami, pinost-post po kami lagi sa Facebook. Kahit nandito po lahat yung mga post po nila. Kasi dinamay po nila ako. Alam po nila na wala akong alam dyan sa mga pinagagawa ng anak ko. Kung mayroon naman po siyang ginawang mali. Donna Gayares, relator. Alam mo ba, di ba? Nirestrict mo ako sa social media, hindi kita makontak. Ano ang ginawa ko? Naghahalongkat ako sa social media na taga inyo para ma-search ka, makontak ka nila. Nasabi ko, once na pag hindi kayo mag-ano sa akin, magpupunta ako kay Sir Rafi Tulfo. Tapos nangangako yung anak mo na magbabayad, magbibigay, saan wala. Nadadamay yung pamilya ko kasi Natural yan, madadama yan, anak mo siya eh. Nirestrict niyo ako. Kung hindi niyo ako nirestrict, hindi tayo mga abot dito. Ayos akong kausap. Ma'am, saan po kaya napunta yung pera na nakuha ni Rench? Yun po yung hindi ko alam kasi yung anak ko na yan, doon po yan sa kabilang bayan. Hindi nila Sige, lang- ganito ma'am. Magsischedule yung mga reporter namin para magharap-harap tayo kasama si Rench at ipaliwanag natin sa kanya kung ano ba nangyari sa pinangako niyang investment. Diba? Hindi po. Maya, ipupuntakin ko siya. Anuhin ko kasi wala siyang cellphone niya yung sira kasi wala naman siyang yung Opo. ng damo-damo na yan para magkaroon din siya ng sarili niyang pagkain. Anuhin ko na lang po siya mamaya, kontakin ko po. Tapos sabihin ko kung ano yung schedule nyo, anuhin ko siya dito, pauwiin. Mas mabuti siguro mag-cooperate na muna siya sa amin kasi baka may posibilidad na mabayaran naman yung mga OFW natin kaysa dumiretso tayong magkaso at tuluyan siyang magtago. Hindi naman po yan siya nagtatago. Alam ko po ma'am, kaya nga po kakausapin po natin siya. Yun naman po ang dahilan kaya po tinawagan namin kayo. Para rin po, malinis yung pangalan ninyo. Ito lang po sir yung inaano ko. Yes, ma'am. Kasi po, simula nung nilabas siya nila sa social media, nagkaroon na po siya ng yung nervyos na natatakot siya baka ipapatay siya kasi marami na pong nakarating sa amin na ganito ganon. Itong huli lang po siya na ayoko naman siyang ma-stress kasi madagdagan naman yung problema ko kasi shoulder ko po lahat yung sa bahay namin. Ma'am, alam ko po. Lalo na anak niyo po yung involved dito. Alam ko naman yung pressure ng pagiging magulang. Ma'am, pero syempre may sariling isip naman na si Rench. Kailangan niya rin po panindigan at harapin yung, 'di ba, yung consequences ng kanyang ginagawa. Hindi po tayo dumadaan sa buhay na wala na lang consequences, 'di ba? Kaya nga po sir, lahat naman yan, inaano ko naman yan, pinapaliwanag namin ng asawa ko sa kanya. Major Gonzalodo, magandang hapon po. Meron ba tayong record ng blotter? Yes, sir. Meron po kaming record dito, sir. Kay Sir Bashir Beltran, sir. Okay. Pero gagamitin daw po yata ito, sir, as a supporting document para sa small claim court, sir. Yes sir, no, kasi marami nang tinakbuhan itong si Rench Dave. Kami po kasi nag-reach out sa kanyang nanay, no, si Donna Gayares, para po makipag-coordinate at magpakita siya sa amin. May opportunity pa siya to settle all his obligations. Salamat sa pag-background check, Major Gonzalodo. Sasamahan kayo ng aming reporter, makipagharapan tayo sa kanya, Yes, sir. magne-negotiate tayo, kausapin natin siya kung ano ba ang kakayahan niyang ibalik ang pera. Bakit, ma'am? Ito yan eh. Kapag hindi niya kayang ibalik yung pera at napunta sa kung ano-anong bagay yung pera na binigay niyo sa kanya, definitely estafa yun. Yes, sir. Diba? Ngayon, kung hindi niya naman kayo in-estafa, tinabi niya lang yung pera kasi i-invest niya, kaya niya dapat ibigay yan. Yes, sir. Yun nga yun, sir. Kung andyan yung pera, ibalik na niya sa Yes, amin. ma'am. Pero wala, sir. Pinaasa niya kami eh. Kung wala,
magkaso. Yes, sir. Yun po ang gusto namin. Simple, ma'am.